May tanong sa akin. Hello, gusto ko lang pong mag-consult sa inyo, sir. Pakitago lang po ang aking pagkakakilanlan dahil po sa pangharas napilitan po akong mag-auto-block ng tawag ng mga new incoming calls number. At eto po nare-receive kong message mula sa Ola. Sana po mapansin. At nga po pala sir, tong Ola na to ay biglang nawala sa App Store at Play Store. Dito po ako kaya nag-aalangan po akong bayaran to. Maraming salamat po. Sana mapayuhan nyo ako sir. Dahil sa walang pagtugon, gagawin na namin ang unang proseso ng paniningil. Una, tatawagan na namin ang iyong contact reference na nilagay at pag ito ay mali, makakasuhan kayo ng stapa sa panloloko. Pangalawa, hihingi na kami ng demand letter sa inyong barangay captain. Pangatlo, sa social media na tayo magsingilan like FB, Insta, and TikTok. Pang-apat, pag nakita pa namin ang pagmumukha nyo sa system, o-order kami sa Shopee ng appliance worth 30k at ipapadeliver namin sa address na binigay nyo. Panglima, gagamitin na namin PIC at ID nyo para mangutang sa ibang loan app. At kung makapal talaga ang pagmumukha mo, karma na bahalang maningil sa'yo kasama ng pamilya mo. Alright, napakagandang katanungan po nito pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kung nakita niyo po, ang lakas talaga ng loob. Sila na ho nagpadala ng mensahe kung paano daw ho sila maningil. Okay, dito sa video natin, aalamin po natin kung tama ba yung sinasabi nilang paniningil kuno nila. Okay po? Pero bago natin sasagutin, i-disclaimer po muna, no? Hindi po ako abogado, ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin dito sa ating mga video is based on my experience, tsaka po sa ating pagsasaliksik. At syempre po, sa tulong po at paggagabay ng ating mga kaibigang abogado. At saka po pala, no, hindi po ako pabor sa hindi pagbabayad ng utang at hindi po natin kinukonsente yan. Okay po? Ang utang po is utang. No, responsibilidad po natin yan. Dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor is dun sa maling pagpapautang at maling paniningil. Okay po? Sagutin po natin yung pinadala niyong pong katanungan. Okay. Sabi niyo nga po, no, gusto niyo pong kumonsulta. Sige, sagutin natin sa abot po natin ng ating makakaya, no? Sabi niyo nga po, nag-auto-block muna kayo, no, ng mga tawag dahil nga sa pangharas na ginagawa po nung mga bugok at abusadong online lending apps. Well, kung sa tingin nyo naman wala naman kayo importanteng tawag na ini-expect, gawin nyo kung ano yung gusto niyo. Pero ang sa akin lang is i-save nyo na lang ng i-save yung number na ginagamit. Okay, para po pagka kayo nag-complain, at least meron kayong proof na eto yung mga numbers na tumatawag po sa inyo, no? Pero tasa sa inyo pa rin ho yan kung ano talagang gusto niyo gawin. Kung yun ho ang makakabawas po ng stress sa inyo, gawin niyo po, no? Wala hong makakapigil sa inyo diyan. Okay po? Tapos sabi niyo din po dito na napansin niyo na itong Ola to bigla na lang nawala sa App Store saka sa Play Store. Well, with regards to that, hindi ho natin alam kung ano kasi hindi ho regulated ng Pilipinas yan no? Most probably po yan, marami hong nagko-comment na or maraming nagbibigay ng bad reviews. Kaya ho yan nawala sa Play Store tsaka sa App Store. Kasi ganyan po yan pagka may mga pangit na reviews, inaalis po nila. Tsaka baka mamaya may mga complaints po na re-receive din ng ang App Store tsaka Play Store. So kaya po siguro inalis, no? Pero regarding do sa kasiguraduhan, hindi ho ako sure. Okay po? Kasi sasabihin ko nga sa inyo, hindi ho siya kasi regulated sa Pilipinas Okay po? Tapos, sabi nyo nga is, nag-aalangan kayong bayaran dahil nga nawala na siya dun sa Well, lang naman ho yan Kung alam nyo po yung ID na pagbabayaran ninyo, yung lifetime ID po, no? Dun ho kayo magbayad kasi papasok naman yan Tapos itabi nyo lang ho yung pinagbayaran nyo para kung ano man po yung gawin pa nitong mga bugok na to, may proof kayo na ipapakita. Po? Tapos, ito, simulan na natin yung yung pinadalang mensahe kung paano daw sila maningil. Dito ko nang gigigil Okay, sabi dito, no, dahil daw sa walang pagtugon, no, gagawin na daw nila yung unang proseso ng paniningil. Tingnan natin kung tama. Una daw po, tatawagan na nila, no, yung mga contact reference na inilagay ninyo
Dahil daw pag mali po yun, kakasuhan ngayon ng estafa sa panluloko. Una. Okay. So, sinabi ho nila, kayo po yung naglagay. Okay? Na mga reference. Kung yung reference na yan na nilagay nyo, itinawagan nila. At tinanong. Yung mga dapat itanong, hindi ho yung hindi ho dapat nila ginagawa. Mali yung proseso nila eh. Diba? Kaya nga reference eh. Ganito lang po yan eh. Sa biodata, di po ba? O sa resume, may mga character reference, di po ba? Pagka po tayo hinahire ng isang kumpanya, tinatawagan po yung mga contact reference na yon. Di ba? May tinatanong po, no? Regarding sa dun sa tao na na nag-a-apply. Di po ba? Same thing with the contact reference. Okay? Ganun din po 'yan. Dapat 'yan tinatawagan. Kasi dapat alam nung reference na 'yon, no, na reference siya. 'Di ba? Hindi po pwede na inilagay nung kliyente yan tapos hindi naman pala alam nung tao, nung kliyente na reference siya. Kaya dapat yung tinatawagan. No? Ano 'yun? Trabaho nung lending 'yun, na alamin kung yun talaga yung reference ba. Hindi yung kung kailan hindi nakabayad, tsaka tatawagan. Mga siraulo. Diba? Although yes, pwedeng tawagan, kaya lang dapat yan, sa simula pa lang alam mo na na-reference yan. Diba? Para hindi mo na na-approvean. Diba? Kaya nga may credit investigation, verification, at evaluation. Patahayaan nyo panlukuhin kayo, mga siraulo kayo. Diba? Ewan ko sa inyo, mga tanga talaga kayo eh. Tapos sasabihin nyo pa, makakasuhan ng estafa. Jesus Maria Joseph, pagkaya inilaban ng kliyente na, isinubat, hindi nyo yan, hindi nyo inimbestigahan. Diba? Jesus Maria Joseph, although yes, ito po dun po sa mga nanghihiram, wag po kayo maglalagay ng mga false information kasi may mayroon talaga silang karapatan na gawin kung ano man yung gusto ikaso sa inyo. Di po ba? Pag napatunayan nila na mali talaga. Okay, kaya lang ito sasabihin ko sa inyo. Dahil sa dami na ho ng ginawang katarantaduhan yung mga yan, kawalang yan at mga batas na hindi sununod, hindi pupunta ng korte yan para ho magsampa ng kasong estafa. Kasi madidiin sila eh. Babaliktad ho yun. Totoo. Sa dami ng harassment, sa laki ng interest, saka processing fee, baka lalo pa silang malugi. Hindi na talaga hindi ho tutungtong ng korte yan, sabi ko sa inyo. Pero yun wag ho kayo maglalagay ng maling information. Ilagay niyo ho yung tama. Okay po? Tapos ito, pangalawa daw. Hihingi kami ng demand letter. Okay? Sa inyong barangay captain. Ha? Demand letter sa barangay captain? Siraulo kayo. Ang demand letter dapat kayo gumagawa yan, dapat abogado nyo. Kinakalaman ng barangay captain. Diba? Ewan ko sa inyo. Sino ba nagdidemand ng payment? Diba? Sino ba naniningil? Diba kayo? O dapat kayo gumawa ng demand letter. Kaya nga tinatawag na demand letter, diba? Kasi you're demanding payment. Bakit hihingin siya kapitan? Ano kinalaman ng kapitan? Siraulo talaga. Napag-aalata talaga kayong walang alam sa paniningil eh. Nakita nyo? Siraulo kayo. Ito pa, pangatlo. Sa social media na tayo magsisingilan. 'Di ba? Like FB, Insta, and TikTok. Tama ba 'yun? Kaya nga meron tayong batas diyan, di ba? Bawal 'yang ginagawa nyo. Cyber libel 'yan. Paninirang puri 'yan eh. Nakain ng teting. Hindi tamang malaman ng ibang tao yung information ng isang tao, lalo kung sa inyo pangungutang 'yan eh. Dapat yung information niya sa inyo lang. Bakit nakalagay ba dun sa sa privacy policy nyo pagka hindi kayo nakasingil ng sa kliyente nyo, ilalagay sa social media? Sa social media kung sisingilan, siraulo kayo, bawal yun. Baka kasuhan kayo ngayon ng cyber libel kasi paninirang puri yun eh. Timang kayo, talagang wala kayong alam sa paniningil. Pang-apat. Pag nakita pa namin ang pagmumukha nyo sa system, mo-order kami sa Shopee ng appliances worth 30,000 at ipapadala namin sa address na ibinigay nyo. Nakita nyo? Pati yung yung kumpanya at tao na magdi-deliver na walang kinalaman sa utang, idadamay nyo. Diba? Kasi pag in-order nyo yan, yan?
COD yan eh. Oh, di ba? May naapektuhan ba yung kliyente niyo? Hindi. Magugulat lang yan, merong darating sa kanyang parcel. May delivery siyang dadating. Oh. Pero sino ang mas naapektuhan? Sino ang mas naabala? 'Di ba? Yung kumpanya na inorderan mo at saka yung magdi-deliver. Ano kinalaman ng mga 'yon? Mga siraulo talaga kayo. Hindi ba? Halatang wala kayong alam sa paniningil. Nakita nyo, oh. Nandun pa lang tayo sa pang-4, sablay na talaga. Meron pang pang-5. Gagamitin na namin ng PIC ID mo para mangutang sa ibang loan app. O, nakita nyo? Sa kanila lang galing. Sila mismo ang nag-admit na ginagawa talaga nilang ipangutang kayo sa ibang loan apps. O, para lang makabayad dun sa kanila. Nakita nyo kasi rauluhan? Nakita nyo kawalang yan? Talagang sasalbahihin na kayo. Eh nakita nyo, ang payo ko sa inyo, huwag kayong mangungutang dito. Kasi sisirain lang ko talaga buhay nyo eh. Yes, nandun na ako ang bilis mangutang. Kaya na ang bilis ho na sakit ng ulo dyan sa mga yan eh. Nakita nyo, sa dami ho na sinulat nila nung gagawin nilang paniningil, wala ni isang tama. Nakalima yan ha. Oh, talagang sana lang masupil na kayo. Oh, ito pa ho. At kung makapal daw talaga ang pagmumuka, karma na lang bahalang maningil sa inyo kasama ng pamilya. Kalakas ng loob nyo magsabi ng ganyan. Eh sino ba? Walang ya. Kayo, mga bugo katabusadong online lending apps. Balik natin. Diba? Sabi sa inyo, lahat ng video ko na gagawin, babalik sa inyo eh. Diba? Kayo makakarma sa ginagawa nyo yan. Hindi tamang manlapastangan ka ng kapwa-tao mo. Diba? Hindi tama na na alisan mo ng karapatan yan. Ang inutang sa inyo, pera eh. Diba? Singilin mo pera, hindi yung dignidad ng tao. Nakita nyo yung pinaglalagay nyo paniningil? Sisirain nyo yung dignidad ng tao. Diba? Maniningil kayo kuno by shaming. Diba? Yun lang naman ang gusto niya, ipahiya yung kliyente niyo eh. Puro kayo walang ya eh. Diba? Doon sa nagpadala ng katanungan na to, isang tabi niyo yan. Ni isa ho, walang tamang paniningil dyan. Puro pangwawalang ya lang ang alam niyan. Kagaya yung sinabi ko, paglaanan niyo yan. Hindi ho po pwede na nakahiram tayo natin. Hindi ho. No? Yes, nandun na tayo, nawala po sa App Store o sa Play Store. Pero kung alam niyo po, yung ID, yung lifetime ID ba kung tawagin nila yon, doon ho kayo magbayad. Pwede nyo naman bayaran yan using yung GCash, Maya, sa 7-Eleven, no? Yung iba pong mga payment centers at saka payment channels. Doon ho kayo magbayad. Diba, wala na pala dyan eh. Yung yan, papasok naman yan eh. Okay? At just make sure po itatabi nyo yung inyong pinagbayaran. Sundin nyo na lang po kung ano yung nasa ceiling on interest rate. Pagka yung nahiram is 10,000 pababa, yung 15% per month, yun na lang ho sundin nyo. Para hindi na ho kayo mahirapan pang mag-compute. At least ibalik nyo na kagad yung pinahiram sa inyo. Ganun lang naman ho yan eh. Huwag nyo na hong stressin ang sarili po ninyo. No? Kagaya sabi nyo, di ba? Nag-auto-block na kayo ng mga tawag. Ibig sabihin, na-stress na kayo. So instead na stressin nyo yung sarili ninyo, bayaran nyo yan. Kung ano man yung nakasaad po sa ceiling ng interest rate, tabi nyo pinagbayaran nyo, tapos na yan. Kasi kaya mo lang naman sila hindi pinapansin dahil dun sa stress na ibinibigay nila. Di po ba? Hindi nyo naman tinataguan niya kasi ayaw nyo magbayad eh. Hindi. Kaya hindi pinapansin ang tawag niya, yung SMS, yung emails niyan, is because dun sa stress na dulot nila. Diba? Sa paniningil kuno nila. Totoo yun. So, ang gawin nyo, hanggat maaari, kung kaya nyo pag-ipunan agad, bayaran nyo na agad. O tabi nyo yung pag kami pumunta sa inyo, eto kami binayad ko, bayad ako dyan. O, sila kamo dapat ko pang singilin dun sa ginawa nila at dinulot nilang stress sa akin. O, ganun lamang po. Wag nyo hong i-stressin yung sarili niyo kasi pag in-stress yung sarili niyo, kayo lang din po ang kawawa. Di po ba? Eh hindi naman, wala namang pakialam sa inyo yung mga yan. Ang gusto lang talaga niya, i-stressing kayo. Diba? Yung magkaroon kayo ng sakit, anxiety, tsaka depression, which is yun yung iniingatan natin dito sa mga video po natin. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media account sa YouTube,
Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.